Hindi ko hayaan na hindi siya makasama. Kahit pa tumira kaming dalawa dito, gagawin ko. Iiwan ko lahat ng meron ako, makasama ko lang siya. Nadine, point of view. Para akong tangang nakatulala dito sa sala habang iniisip ang mga sinabi ni Keo sa akin. Tama naman nga siya sa mga sinabi niya. Hindi ko man lang nagawang pakinggan ang mga sinasabi ni Marcos at basta na lang akong umalis nang wala kahit anong naririnig na paliwanag mula sa kanya. Ang dami tuloy tumatakbo sa isip ko ngayon na mga tanong. Paano nga kung hindi anak ni Marcos yun? Paano kung nagsisinungaling lang si Mariel para lumayo ko kay Marcos? Paano kung lahat ng nangyari na yun ay sinasadya lang ni Mariel para paghiwalayin kaming dalawa? Lahat na yan nabuo dahil sa sinabi ni Keo sa akin. Mahal ko si Marcos pero hindi ako nagtiwala sa kanya. Hindi ko siya pinagkatiwalaan at yun ang masakit na ginawa ko. Hindi ko pinagkatiwalaan ang taong mahal ko. Hindi dapat ganun pero nagawa ko na at nandito na ako ngayon. Napakabigat tuloy ng dinadala ko sa dibdib ko ngayon sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung ano na nga ba talaga ang tamang gagawin ko. Napatingin ako sa cellphone ko at kahit na iba ng number ko, kabisado ko pa rin ang number ni Marcos at isang tawag ko lang sa kanya. Pakiramdam ko, susuko na ako sa ginagawa ko na to. Hindi ko alam kung anong maiharap ko pang mukha kay Marcos sa oras na ito. Hindi totoo lahat ng sinabi ni Mariel dahil inaakusahan ko ang taong mahal ko ng bagay na hindi naman niya ginawa. Mas pinili ko pang paniwalaan ang mga sinabi ni Mariel na wala namang ginawa kung hindi puro kasamaan. Kung may dapat nga akong pakinggan noong mga panahon na yun, dapat si Marcos yun. Pero naging sarado ang isip ko at nagpadala ako sa tindi ng emosyon ko nung araw na yun. Alam kong may posibilidad na magalit sa akin si Marcos sa ginawa ko at lalo na mga taong nakapalibot sa kanya. Hindi ko nga alam kanina kung anong iharap ko kina Tito Aticos na makita ko sila. Nahihiya ako at natatakot sa posibleng mangyari. May tiwala naman ako sa binitawang salita ni Tito, pero ngayon napapaisip tuloy ako na sana kinausap ko na lang si Marcos nang hindi na kami umabot sa ganitong sitwasyon. Natatakot kasi ako na malaman ko talaga ang totoo. Kaya siguro, kung ano na lang ang narinig ko, yun na lang ang pinaniniwalaan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin at sinala ko ang isip ko sa paliwanag ni Marcos. Sa katunayan nga, kung yung pagiging mag-ex-girlfriend lang nila ni Mariel ang pag-uusapan, wala naman akong sama ng loob doon. Wala naman akong ikagagalit doon. Dahil hindi na naman sila at pas na yun. Pero nagsarado agad ang isip ko nang sabihin ni Mariel na kailangan siyang panagutan ni Marcos. Nagdilim ang paningin ko nang sabihin niya yun, lalo nang ginawa niya sa kapatid ko. Sukdulan ang naging galit niya sa akin dahil kay Marcos pero wala naman akong ginagawa sa kanya. Hindi ko kasalanan na ako ang nasa tabi ni Marcos. Siya ang nagpakasal sa iba at kaya nawala siya sa buhay ni Marcos. Naghinala naman ako na siya ang ex-girlfriend ni Marcos kaya hindi na ako nagulat sa nalaman ko na yun. Pero yung mga sinabi niya, yung talagang nagpagalit sa akin at nakasakit sa puso ko. Naging sarado ako sa taong mahal ko at hindi ako nawala o hindi ako nagtiwala kay Marcos. Huminga ako ng malalim at pinunasan ko ang mga luhang tumutulo mula sa mga mata ko ngayon dahil na rin sa mga naisip ko. Akala ko isang araw kung pamamalagi rito, mawawala na sa isip ko yun. Kahit paano, pero kapag talaga may mga taong nagpapaalala sa akin ng mga nangyari, hindi pa rin talaga siya tuluyang nawawala sa sistema ko. Kinalma ko na ang sarili ko kasi hindi ako pwedeng ma-stress dahil delikado yun para sa anak ko. Tiningnan ko na lang ang mga gamit na ibinigay sa akin ni Tito at Chaos. Napansin ko, kumunot ang noo ko nang makita ang sobre na yun. Wala sa loob na binuksan ko yun at binasa ang nilalaman ng sulat sa loob. Pero hindi yun basta sulat lang. Parang tumigil ang mundo ko sa nakita ko at nabasa ko.
Hindi ko alam kung bakit ito nandito, pero kahit hindi ako eksperto sa ganitong bagay, ay naintindihan ko naman to kahit paano. Isa itong DNA result at natigilan ako sa resultang nabasa ko. Tuluyan na namang bumuhos ang luha sa mga mata ko. Sa nakita kong resulta, dapat maging masaya ko, pero paano ako magiging masaya kung hindi ko pinagkatiwalaan ang taong mahal ko? Akong dapat nagtiwala sa kanya, pero ako ang nagtaboy sa kanya, palayo at hindi nakinig sa mga paliwanag na gusto niyang sabihin. Napakatanga ko para gawin lahat ng bagay na ito. Sinaktan ko lang lalo ang sarili ko sa mga ginagawa ko ngayon. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Marcos. Alam kong nagpakatanga ako at ang lakas ng loob ko para gawin to pagkatapos ng ginawa ko sa kanya. Pero gagawin ko ang lahat para humingi ng tawad sa kanya. Tatanggapin ko kung ano magiging desisyon niya dahil alam kong ako ang may mali sa aming dalawa. Kinalma ko ang sarili ko at hinintay na sumagot siya sa akin. Pero walang sumasagot sa mga tawag ko. Paniguradong galit siya sa akin, pero hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakakausap. Kinakabahan ako pero kailangan ko itong gawin. Pagkatapos ng ilang ring ay sumagot din siya, kaya naman huminga ako ng malalim para makausap siya ng maayos. Marcos, tawag ko sa kanya. Sorry, he's not here at the moment. Busy si Marcos sa pag-ayos ng mga gamit na pinamimili namin para sa anak namin. Sabi niya sa akin na ikinatigil ko. Si Mariel ang sumagot ng tawag. Bakit nasa kanyang cellphone ni Marcos? Hindi anak ni Marcos yan, Mariel. Tumigil ka na, galit na sabi ko sa kanya. Sorry na din, pero akin na siya, kaya wag ka nang bumalik dahil masasaktan ka lang. Magpakalayo-layo ka na lang, Nadine, kasi hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa oras na bumalik ka pa. Sabi niya sa akin, kaya napakuyom ang kamao ko. Huwag mo akong takutin, Mariel, dahil hindi ako natatakot sa iyo at hindi mo na ako maluloko pa. Sabi ko sa kanya, hindi nga ako nagloloko. Kung gusto mong malaman ang totoo, editingnan mo ngayon ang picture na sinend ko sa iyo. Wika niya sa akin at pinatay ang tawag. Ayokong maniwala sa kanya dahil naloko na niya ako dati sa mga sinabi niya kaya nagawa kong lumayo. Pero ngayon, hindi na. Kahit ayokong maniwala sa sinabi niya, ay nagawa ko pa rin tingnan ang litratong sinend niya at parang gumuho ang mundo ko sa kanila. Totoong nag-aayos nga si Marcos ng mga gamit na yun at may video pa. Napaupo na lang ako at huminga ng malalim. Hindi ko na alam kung ano pa ba ang papaniwalaan ko. Gusto kong paniwalaan yung papel na hawak ko kasi hindi naman ako lulukuhin ni Chaos kung siya nga mismo ang may gawa nito. Pero sa pinapakita sa akin ni Mariel na to, sigurado akong si Marcos to at natutuliro ang isip ko. Buong magdamag ay hindi ako pinatahimik ng mga bagay na tumatakbo sa isipan ko hanggang sa makapasok ako sa trabaho ko. Wala ako sa mood at hindi rin maganda ang pakiramdam ko dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Pero mas pinili ko pa rin patupusin. Parehas ang trabaho. Hanggang sa inabot na nga ako ng gabi at bumuhos na ang ulan. Binuksan ko na ang pinto ng apartment ko at pumasok na ako sa loob ng mapahinto ako sa nakita ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o imahinasyon ko lang ang nakikita ko dahil tuliro ang isip ko pero nawala yun ng bigla siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Gusto kong umiyak na pero pinipigilan ko ang sarili ko. I miss his hugs and everything about him. Pero napakaraming bagay ang nasa isip ko ngayon. Pero namayanang kung anong nakita ko sa video kaya itinulak ko siya palayo sa akin. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? Maring tanong ko sa kanya. Gino told me that he saw you here kaya wala akong inaksayang oras at pinuntahan kita agad dito. Nadine, ang daming naghahanap sa'yo at si Lance, sobra na siyang nag-aalala sa'yo. Sabi niya sa akin. Bakit pa umasa ako na hindi sasabihin ni Gino kung nasan ako kay Marcos? Saka ano pa bang kailangan ni Marcos sa akin? Mukha naman na masaya na siya kay Mariel. Umalis ka na, Marcos. Ayoko na kitang makita. Kaya nga ako umalis, sabi ko sa kanya. Nadine, please, listen to me. Makinig ka lang sa akin at hindi mo naman kailangan na umalis kasi wala namang dahilan para gawin mo yun. Wika niya sa akin. Marcos, tapos na tayong dalawa at tumigil ka na, sabi ko sa kanya. Nadine, wala namang namamagitan sa amin ni Mariel. Nagsisinungaling lang siya. Hindi ako ang ama ng anak niya kung hindi si Gino, sabi niya.
Paano ako makakasigurado sa sinasabi mo? Tanong ko sa kanya, kahit na may alam na ako. We did a DNA test at negative ang resulta nun. Hindi ako ang ama ng bata at kung may pubuntisin man ako, ay ikaw yun na din. Hindi si Mariel dahil ikaw ang mahal ko at ikaw ang pakakasalan ko. Alam kong may nagawa akong pagkakamali sa'yo. Dahil hindi ko nasabi sa'yo agad na si Mariel ang ex-girlfriend ko. Pero Nadine, hindi kita niloko. Hindi ako gumawa ng kahit anong ikakasira ng relasyon nating dalawa dahil mahal na mahal kita at ayokong masaktan ka. Paliwanag na sabi niya sa akin. Alam ko naman yon pero ang gulo ng isip ko at gusto ko siyang paniwalaan. Gusto kong ibalik ang tiwala ko sa kanya pero hindi ko magawa kasi natatakot ako na masira lang yun dahil na rin sa kagagawan ko. Marcos, ayoko na, sabi ko sa kanya. Nadine naman, hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto mo ng pruweba, tika lang at ipapadala ko agad dito ang resulta. Sabi niya sa akin at lumapit pero pinagtulakan ko lang siya. Kasalanan ko to, Marcos. Nagpadala ako sa emosyon ko. Hindi ako nag-isip. Siguro nga hindi ako lubusang nagtitiwala sa'yo. Kasi natatakot ako at ayoko ng ganun, Marcos. Ako ang may kasalanan sa ating dalawa. Hindi mo na kailangang ipakita sa akin ang DNA result kasi wala naman na tayo. Ayoko na, Marcos. Itigil na natin to kasi kung ganitong hindi naman kita pinagkakatiwalaan, wala lang din. Kung babalik ako sa'yo tapos hindi lang din ako mapapalagay. Useless lang ang lahat. Lumayo ako sa'yo kasi gusto kong mapag-isa at makapag-isip. Gusto kong mahalin ko muna ang sarili ko kasi ibinigay ko sa'yo lahat kaya ako ganito ngayon. Gusto ko munang mabuo ang sarili ko, Marcos. Sabi ko sa kanya at hindi ko na mapigilan ang mga luha ko. Nadine, paano naman ako? Mahal kita, Nadine, at hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Wika niya sa akin. Mahal ko rin siya, mahal na mahal ko siya, pero kailangan naming dalawa to ngayon. Hindi ako mawawala sa kanya at paghihilumin ko lang muna ang puso ko. Kailangan, Marcos, sabi niya sa akin. Parehas kaming umiiyak ngayon na dalawa. Nadine naman, maayos naman to nang hindi ganito, sabi niya sa akin. Walang maayos kung magiging tayo ulit, Marcos. Sa ngayon, bigyan mo muna ako ng oras. Kapag okay na ang lahat, ako mismong babalik sa'yo. Wika ko sa kanya, totoo na yun. Niyakap niya ako na mahigpit na para bang ayaw niya akong pakawalan. Pero sa ngayon, kailangan muna naming lumayo sa isa't isa. Marcos, hindi ako mawawala sa'yo, pero pagbigyan mo lang muna ako sa hiling ko. Hindi ako aalis dito at hindi ako tatakas, pero hayaan mo lang muna ako mag-isa. Babalik ako sa oras na maging okay na ako. Hindi kasi pwedeng gano'n na lang yun. Gusto ko munang buuin ang sarili ko at gano'n ka rin, Marcos. Sabi ko sa kanya. Sabay natin buuin ang mga sarili natin na magkasama na din. Pakiusap ni Marcos sa kanya. Hindi pwede, Marcos. Tapusin mo muna kung anong hindi mo pa natatapos kasi hanggang hindi mo naayos si Mariel, hindi tayo magiging okay. Guguluhin niya lang tayo at mainam lang ganito na malayo ako sa'yo para hindi masakit at walang masaktan. Please, Marcos, ngayon lang to, sabi ko sa kanya. Humiwalay ako sa yakap niya at hinawakan ko ang mukha niya. Parehas kaming umiiyak na dalawa ngayon pero kailangan namin gawin to kasi para naman sa mga sarili namin to. Marcos, huwag mong isipin na hindi kita pinapaniwalaan kaya ako to gagawin. Naniniwala ako sa'yo. Mahal kita, Marcos, pero kailangan lang talaga nating tong gawin. Kailangan natin tong dalawa. Kung iniisip mo pa yung sinasabi ni Mariel, sa'yo ako naniniwala pero gawin pa rin natin to para maluwag sa mga puso natin. Ang lahat, napakabilis na nangyari sa ating dalawa. Kaya ngayon, bigyan muna natin ang pagkakataon ng sarili natin para mag-grow at maging maayos. Babalik ako sa'yo at sa'yo lang ako, Marcos. Sabi ko sa kanya, mahal namin dalawa ang isa't isa pero kailangan namin gawin to. Kailangan na magkaroon ng space ang isa't isa sa amin at kailangan muna naming hanapin ang isa't isa, ang mga sarili namin. Mahal ko siya at hindi mawawala yun pero sa ngayon, ganito na muna. Nadine, point of view.
Kahit labag sa kalooban ni Marcos, ang gusto ko ay ginawa pa rin niya yun. Ang huling pag-uusap naming dalawa nang magkasama. Pero kahit na nasa Maynila siya, hindi pa rin siya tumitigil ng katatawag sa akin. Ngayon nga na nakaayos na ang gamit ko kasi pabalik na ako ng Maynila at wala siyang alam ngayon na babalik na ako. Nakapag-isip-isip na ako at ayoko na rin namang patagalin pang lahat ng ito. Buntis ako at ayokong umabot pa ng buwan ang pag-iisip ko, kaya pinag-isipan ko talagang mabuti ang lahat para sa aming dalawa. Sa 2 linggong pamamalagi ko pa dito, simula nung naging pag-uusap namin ni Marcos. Ang alam ko, wala ring pinagsabihan si Marcos tungkol sa nangyari, kaya kung babalik man ako, paniguradong magugulat silang lahat, lalo na ngayon sa itsura ko. May umbok na rin kasi ang tiyan ko, basta titigan. Hindi ko pa rin nga pala nasasabi kay Marcos ang kalagayan ko, kaya isa pa yun sa ikakagulat niya. Lalo niya kasi akong hindi hayaan sa oras na malaman niya na buntis ako, pero ngayon, babalik na ako. At sa pagbabalik ko, maayos ng puso ko at handa na ako ulit sa relasyon naming dalawa. Sa totoo lang, hindi maganda sa isang relasyon ang lagi kayong magkasama. Yung tipong wala na kayong private space kasi nahirapan kayo pagdating ng mga oras na hindi nyo inaasahan. Yun ang natutunan ko sa amin ni Marcos. Naging kampante kaming dalawa sa lahat. Kaya, nang magka-problema kaming dalawa, nahirapan akong i-handle, lalo na't unang relasyon ko pa lang to at wala akong alam. Nagpadala ako sa emosyon ko at isa pa yun sa naging pagkakamali ko. Alam ko naman na hindi makakahilim ng sugat ang oras na yun at ang paglayo, pero minsan kailangan yun para unti-unti natin matanggap ang lahat sa sarili natin nang walang ibang tumutulong para makaya natin ang problema. Acceptance is the key to be happy into hell. Alam ko naman na mali ang ginawa ko na pag-alis at ang dami nang nangyari sa amin ni Marcos na hindi maganda, pero siguro tama na yun at ayoko na rin kasi talagang pahirapan ang sarili naming dalawa. Oo, sinabi ko na gusto ko munang lumayo sa kanya, kaya nga hiniling ko na hayaan muna niya ako at nagawa ko naman ang dapat kong gawin. Sapat na siguro ang oras na inilaan ko sa sarili ko para maging maayos kaming dalawa. Kaya ngayon, handa na ako sa lahat. May tiwala na kami sa isa't isa. Nang maayos ko ang mga gamit ko ay lumabas na ako ng apartment ko at sumakay na ng tricycle papunta sa terminal ng bus. Paluwas ng Maynila. Nang makarating ako sa terminal, bumaba na ako ng tricycle at sumakay sa bus papuntang Maynila. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin ang bus at umidlip muna ako kasi medyo malayo pang biyahe ko at gusto ko ring magpahinga. Nagising na lang ako na nasa Maynila ako, kaya naman inihanda ko ng mga gamit ko para bumaba na ng bus.